So magandang araw sa inyo mga bro, and welcome kayo ulit sa aking YouTube channel na kung saan makakuha kayo ng tips and idea about sa ating mga motor. So mayroon tayong subject, Suzuki Smash 115 2016 model. So ang problema ni Busing, hard starting, tapos pag nakasindi yung ilaw, yung headlight niya, kusang namamatay yung makina. Tapos kapag nag-signal light naman si Busing, kusang namamatay yung makina. Kapag nagbubusina si Busing, kusang namamatay yung makina. So ang issue is yung regulator niya, hindi maayos nagsusupply ng kuryente. So tinanong ko si Busing kung anong mga pinagawa niya sa shop. So ito lang daw, pinalitan nila ng regulator. So ito yung dating regulator niya, tapos ang nakasalpak sa kanya yung regulator na itim ang socket. So kapag naka-on yung headlight ng Busing, kusang namamatay yung makina. So problemado talaga si Busing sa kanyang motor, no? So nag-decide na siya na ipo-full wave sa atin. Stay tuned lang mga bro, no? Kasi ituturo ko sa inyo paano i-full wave ang Suzuki Smash 115 2016 model. So stay tuned mga bro. Hindi niya na makita kung anong regulator na bagay sa kanya, no? Kasi sa pagkakaalam ko, yung ganitong regulator na genuine nasa 800 to 1,000 yung genuine SGP na regulator. So nag-decide na si sir na ipo-full wave sa atin. So salamat sir, no, sa tiwala, no. So yan, ipo-full wave natin. Yan, dinrain ko na yung oil, tapos babaklasin natin yung cover dito at saka dito. Tapos tatanggalin natin yung stator. So balikan ko tayo. Sabihin nila, ika'y patuloy kong mamahalin. Maging sino ka man, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil minamahal kita, walang makakapigil. So yun mga bro, no, natanggal na natin yung stator doon sa motor. So meron lang tayong dalawang magnetic coil na tatanggalin. Yan yung dalawang magnetic coil na connected sa yellow wire. Basta lagi nyo yung tatandaan, kapag dalawang magnetic coil, ang connected yan is yellow wire. Yan yung gitnang wire, white wire. Ang isang magnetic coil lang yung connected yan. Hindi natin papakialaman yung gitna kasi yan yung white wire sa Suzuki Smash. So basta yung dalawang magnetic coil, automatic ang connected niyan is yellow wire. Kahit hindi natin kahit maitim na yung kulay ng white, kasi alam natin yan yung yellow wire na connected sa dalawang magnetic coil. Yan, dalawang magnetic coil yan. Tatanggalin natin yung dalawang magnetic coil, pero make sure magkasama pa rin yung dalawang magnetic coil. Tapos itong isang magnetic coil na walang karugtong na wire, yan yung ground ng stator. Tatanggalin din natin yan kasi naka body ground pa yan. Kasi ang purpose lang natin dito is i-floated natin yung ground ng magnetic coil at i-connect sa yellow wire. Kung saan natin tinanggal yung dalawang magnetic coil, inalis natin yung dalawang magnetic coil at i-connect doon sa dalawang magnetic coil kung saan tinanggal. So ibig sabihin, ang connected niyan is yung ground ng stator coil at yung yellow wire. So yun, tinatanggal ko na yung dalawang magnetic coil, yan, at saka yung walang kasamang wire, yan yung ground. Habang tinatanggal ko to, nakainit na yung panghinang ko. So make sure yung dalawang magnetic coil, ihinangin natin to. Dapat magkasama pa rin sila. Yan.
Dadagdagan ko ng hinang. So yan na yung ground ng ating stator coil. Nilagyan ko na ng tingga kasi dudugtungan natin yan ng wire na number 16 gauge. Yan, naayos ko lang. Tapos dadagdagan natin ng wire na 16 gauge para i-connect doon sa tinanggal nating dalawang magnetic coil na kung saan magko-connected na yung ground ng stator doon sa yellow wire. Make sure na dalawang magnetic coil magkasama pa rin yun, at make sure din na hindi siya sasayad sa magneto. Dapat nakasecure yung ano natin, dapat intact talaga yung paghinang natin, dapat maganda yung paghinang natin. Yan, susukat ko na siya papuntang yellow wire. So dyan lang yung yung dalawang magnetic coil. Yan, parang naka lang siya sa sa wire 16 gauge, parang nakasandal lang. Yan, nilalagyan ko na ng tingga ng dulo para connected doon sa yellow wire. Yan, lalagyan ko muna ng tingga yung kung saan ko tinanggal yung dalawang magnetic coil para didikit talaga siya, no? Yan. Yan. Diyan yung pwesto ng dalawang magnetic coil. Yan. So connected na siya sa yellow wire. Okay. Upang ikaw ay ibigin ko ng lubos. So ngayon, nabalik na natin yung stator sa motor. So i-double check natin kung tama ba yung pagka-wiring natin doon sa stator. So dapat yung test tip sa body ground, dapat pag kickstart ng motor hindi iilaw yung test light natin. So yung white wire naman, dapat hindi siya iilaw. Iilaw lang siya kapag yung test clip natin ilalagay natin sa yellow wire o white wire, tapos yung isang dulo ng test light doon sa yellow wire, dapat iilaw siya. Yan, nakita nyo umilaw siya. So ibig sabihin goods yung pagkaka-wire doon sa stator. So ito na yung dalawang wire na galing stator, yellow wire at white wire. Magpapagapang tayo ng dalawang wire papuntang bagong regulator natin doon sa unahan. Yung karugtong ng yellow wire na galing stator is dudugtungan din natin ng bagong wire papuntang ignition switch, kasi yan yung wire ng headlight at taillight. Ilalagay natin doon sa ignition switch para may supply yung headlight at taillight nya. Yan yung orange wire na galing ignition switch socket. Diyan natin itatap yung yellow wire na nagsusupply sa headlight at taillight, at black wire na galing full wave regulator para nakokontrol niya yung binabatong voltahe na papuntang battery, at saka yung red wire na voltmeter. Pink at yellow wire, i-connect natin yan sa dalawang wire na galing stator. Walang problema kung magkabaliktaran sila. Yang green wire na galing full wave regulator at saka black wire galing voltmeter, i-connect natin yan sa black na may stripe na white na galing stock socket regulator ng motor. At ang panghuling wire, yung red wire na galing full wave regulator, i-connect natin yan sa red wire na galing stock socket ng regulator. May video na ako, no, in-explain ko na kung ano ang function ng limang wire ng stock regulator. So panoorin nyo. So organize natin to, so para malinis tingnan. So ito yung galing sa sa dalawang wire galing stator, white and yellow. So organize natin, ito yung
split hose ko. So ganyan po kalinis. Ito yung TCGR regulator. Yan. So malinis tingnan. Ito yung voltmeter. So sisara na rin itong kaha. Headlights on. High beam. Ngayon, pag nagbubusina na tayo, hindi na namamatay ang makina. Okay.